Assalamualaikum, good morning sa inyong lahat, lalo na sa mga ka-OFW natin saan man panig sa mundo. Today is January 17, 2004. Of course, Happy New Year pa rin sa ating mga followers, sa ating mga subscribers. And andito tayo sa Iceland. Dito pa rin tayo sa DC, sa Washington DC, and nakikita nyo itong Freedom Plaza. Dito siya sa may kahabaan ng Pennsylvania Avenue. Dito, yan. Kung familiar kayo dito sa building, na-feature na natin yan. Yan yung Department of Commerce dito sa United States. Kasi babagtasin natin to, lalo na yung dito, dyan sa banda dyan, yung diretsong yan. Hindi ko pa kasi napuntahan yan eh. Yan yung World War I Memorial. Tama, yan. Kasi nung last time, yung dito tayo pag-gawi, pag-anon. Diyan yung papuntang Washington Monument, tapos yung papuntang World War II Memorial. Tapos yun nandito, nandyan yung the Treasury Building, saka yung susunod doon, yun yung White House. So tara, samahan nyo ko, and ito nga, pinapakita ko yung snow dito kasi kahapon, nag-snowstorm. So parang bagyo dito, and may mga walang pasok sa federal offices, pati sa ibang school. Actually ngayon lang ako nakagawi dito sa area to. Yan, makikita nyo ito yung mga building. Ayan, ganda no. Tapos ito nga yung mga kalapate, parang Paris. Feels like Paris lang tayo ngayon. So ayan, pakita ko lang din guys. Tapos ito parang merong tower to, ito yung clock tower. Yan, kikita nyo ba yan? So sooner or later babagtasin natin yan kung ano yan. Hindi ko pa kasi napuntahan yung area na yan, pero ang ganda nito guys. Ayan, yun yung clock tower. I think it's a federal office kasi nga since nandito ang White House, so malapit siguro dito yung mga other government or federal offices. So yan, tara samahan nyo ako, and paggawi tayo dito pag ganun. Yan, padiretso nga tayo pag ganun. So before that, yan, ang temperature kasi ngayon is 27 degrees Fahrenheit or equivalent yata sa -3 yata. So may nakalagay dito, ayan, 1980 Pennsylvania Avenue Development Corporation. So baka na-develop to, itong Freedom Plaza. Yan, kasi meron siyang ayan eh, tingnan natin kung ano yun. So tara, punta tayo dito. So ito nakikita nyo na parang imahe, nakalagay dito Brigadier General Casimir Pulaski. So hindi ko na mabasa kung ano yan. So siguro i-check ko na lang kung anong naging participation niya dito. Yan siya, kasi meron siyang rebulto. So tara, dito tayo guys. Ang ganda ngayon ng araw, oh. Maaraw ngayon, kaya napili ko rin na ngayon na lang din lumabas para maarawan. Kasi for the last 2 days, lalo na nakahapon, talagang ang lakas ng snowstorm. Actually nung nag-start nung Monday, which is holiday dito, yun yung MLK, Martin Luther King, parang declared siya as a holiday. Tapos sumunod na nga nung afternoon, yun na, nag-snow na until kahapon. So may nakalagay lang dito guys, ito, basahin natin. So basahin lang natin, hindi ko lang kasi makita kung talaga nakaka-capture siya dito. Yan, the capital of the Great Republic gathered its people from the four winds of heaven. Yan. And so the manners of the faces and the fashions there presented
A variety that was infinite. Yan. Hindi lang kasi, hindi ko lang alam kung na-capture ko siya kasi masyado siya maliwalag. Mark Twain, 1874. So meron pa rin dito, ito tungkol yata to sa World War. Ayan, no? Yan. Nakalagay dito, with the World War, Washington changed its character forever. In a moment it became the heart of the world, and the world continuing its every pulsation. Marietta Mini George ba to? Andrews, 1928. So may mga nakasulat siya dito rin sa kabila. Baka hatiin ko rin to guys, hatiin ko ditong video. Ito nakalagay. A century hence, if this country keeps united, it will produce a city, though not so large as London, yet of magnitude inferior to few others in Europe. George Washington, 1789. So dito naman tayo. Yan. Nakalagay, our capital city, born in the Potomac marshlands, has grown by feeding on an indestructible idea. Joel Sire, 1950. Yung Potomac, meron ditong Potomac River. Yung pinakita ko na yun sa video noon. Tapos eto meron pa rin. No nation had ever before the opportunity offered them of deliberately deciding on the spot where their capital city should be fixed. Pierre Charles L'Enfant, 1789. Siguro siya yung, kasi meron dito sa metro, sa train, yung parang L'Enfant station. So siguro pinangalan sa kanya. Then last one, ito. Whatever we are looking for, we come to Washington in millions to stand in silence, and they try to find it. Bruce Catton, 1959. So siguro parang pinipicture out nila yung panahon nga ng war, kasi ito, yan yung pupuntahan natin, yan yung diretsong yan. Yan yung World War I. Parang kanilang monument, parang ganun. So makikita nyo ito, ayan, ito yung mga building na nandito, napakita na natin yan. So tara guys, diretso lang tayo, puntahan natin yung gawing pagano. Ayan guys, so ito pala ang Marriott Hotel. Tapos meron ding hotel na maganda dito parang ito yata yung Willard. Hindi ko alam kung ito yun mismo pero magandang hotel din yan, yung Willard, na hindi ko pa napasok yan, pero maganda yung loob kasi parang I think yung panahon ng Renaissance yata ang concept niyan. So parang may pagka Renaissance age, and marami ring nagpupunta dyan. Tapos meron din silang restaurant dyan so sana makapasok din tayo, kaya naghahanap tayo ng sponsor. So dito lang tayo, ito na yon. Ito na nakalagay, World War I Memorial. Yan, ito na siya. Actually ngayon ko lang mapupuntahan to, hindi pa ako nakagawi dito sa area na to. So tara, samahan lang natin, explore lang natin, mag-ala virtual tour ulit tayo. So paki-like, share, and subscribe naman tong video natin guys, para naman magtuloy-tuloy at yung ating virtual tour, saka yung mga susunod pang food vlogs. Ayan, so puntahan natin to. Dito tayo, yan, para makita natin. I-zoom ko lang guys. Yan. So basahin lang natin, or siguro nga punta tayo doon mas malapitan, para mas maganda. So tara, punta tayo doon.
Ayan, so malapitan natin itong tingnan. Nakalagay in their devotion, their valor, and in the loyal fulfillment of their obligations, the officers and men of the American Expeditionary Forces have left a heritage of which those who follow may ever be proud. So, hindi ko alam kung sinong nagsulat nito. Siguro isa ito sa mga US President or General. Yan. Paano nyo ito basahin, guys? John Pursley. So, hindi ko siya kilala actually. Siguro kumpare ito ni Kumaring Liberty. So, ito nga yung Willard Hotel. Or actually, itong alam kong Willard Hotel. Itong nasa gitna. So, baka ito part din to ng Willard Hotel. Kasi ang gandang hotel nito, guys. Ayan o, pakita ko lang. Yan, ang gandang hotel yan. Tapos, ito nga, kung nakikita nyo, yun. Yan yung the Treasury Building. So, tara, gawin tayong pagganyan.